Naitawag po sa amin yung insidente, sir, 3:04 PM na po ng hapon. June 8 po yun. Panoorin ang interview na ito featuring the government side of the story. May hindi ba sinasabi ang Ateneo? Habang lumalabas ang mga detalye mula dito sa interview ni Angel Librero, team leader ng MDR RMO Dipakulaw Rescue Team, mas marami ang nagtatanong kaysa nasasagot. And then, sinabi po sa amin nung dispatch operation po namin na meron nga pong nalulunod daw po dun sa location po na yun. Sino pong tumawag sa inyo? Staff po ng resort po. Ayon kay Librero, detalyado niyang ikinuwento ang rescue at retrieval operation para sa dalawang nasawing Ateneo Blue Eagles players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili noong June 8. Ang masaklap pa dito, ang staff ng resort pa ang tumawag at hindi ang mismong staff ng Ateneo coaching team. Pero may isang tanong na hindi maiwasang mapansin ng mga netizen. Ang akala ba talaga ng Ateneo coaching team ay si Divine Adili lang ang nawawala? And then after po nun, siguro po 6 minutes po nakarating po kami doon sa resort po, mga 3:10 na po yun kasi yung travel pa po namin din, pagkuha po namin ng gamit. So pagdating po namin doon, lahat po naman ng player tsaka yung staff po nila together po nung coach po nila, nandun naman po sa shore na nakikita po namin talaga na naghahanap din naman po. So yung una pong punta po namin, 6 po kami. Nagtawag lang po ako ng backup. So kaya gumagalaw na lahat? Opo, lahat po yun gumagalaw, sir. Meron din po kaming ATV na nagpapatrol po. And then after that po, kailan nyo lang na-find out na dalawa pala? Nung nakuha na po namin si Butterbonia, sir, may bumulong po sa akin na may isa pa daw po na kwan. Yun po, saka ko po sinabi ulit dun sa kasamahan ko po na meron pang isa. Ayon dito sa interview kay Librero, tila nagulat daw ang buong Ateneo coaching team nung ma-retrieve ang katawan ni Rene dahil buong akala nila si Divine Adili lang ang nawawala. At saka lang daw sinabi sa kanya na may isa pa palang nawawala. So bumalik po ulit siya dun sa tubig. Yun po, nagsigawan na po sila na there's more, sabi po nila. Parang hindi rin po nila alam na may isa pa po. Kasi kung sinabi po nila na dalawa, alam po namin na dalawa. Kasi isa lang po yung sinasabi, yung Nigerian. Yun po, 5 to 7 minutes po, nakita na rin po yung katawan po ni Adili. Ngayon, nagpapatunay ba ito ng kawalan ng kahandaan, kawalan ng maayos na emergency plan, at gaya ng sinasabi ng mga netizens, kakulangan ng common sense ng Ateneo coaching team? Kasi kung naibigay sa rescue team ang tamang impormasyon tungkol sa nangyari, di sana mas naging handa sila sa kanilang operasyon. Nung pagkakuha po kay Butterbonia, sir, nag-CPR po yung kasamahan nila. And then, ipina-stop ko po yung CPR kasi ang gusto ko pong mangyari, habang sini-CPR po siya, gusto ko po i-transport na po si Butterbonia sa pinakamalapit pong ospital. Which is, kaya naman po namin bigyan na po ng paunang lunas po si Butterbonia habang tinatransfer po siya kasi malapit lang naman po yung hospital sa amin. Around 10 to 15 minutes po nandun na po. And we're not yet talking about the fact that Ateneo only called for outside help more or less 30 minutes after they realized that a tragedy had already occurred. At hindi pa kasali diyan ang mga nagbabagang tanong ng mga netizens about not having lifeguards and simply doing it in a pool or controlled environment instead of in the open sea. So it all boils down to a lack of foresight, preparation, and common sense, hindi po ba? At dahil dito, tila napilitan ang Ateneo na muling maglabas ng opisyal na pahayag hinggil sa isyong ito. Sa kanilang pinakahuling statement, sinabi nilang inatasan na ng Ateneo University's Board of Trustees ang pagsasagawa ng isang fact-finding inquiry. This inquiry will exhaustively examine the circumstances surrounding the incident, reconstruct a transparent timeline, review all athletic protocols, and interview every individual present, ayon sa opisyal na pahayag. Para umano masiguro ang integridad, independence at fairness ng inquiry, ang controversial na head coach na si Thomas Anthony Tab Baldwin at team manager na si Christopher Epok Quimpo ay have gone on leave for the duration of the inquiry.